Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Andres Cortes kontra Abraham Nova. Fight schedule lang mga ito, Hunyo 21, 2024, nagaganapin po sa Las Vegas, Bansang Amerika. Kung di po tayo nagkakamali, ang laban ng Cortes at Nova ay magsisilbing isa sa undercard sa Rafael Espinosa kontra Sergio Chirino Sanchez. At sa bakbakan sa pagitan ni Cortes at Nova, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawin comparison at analysis mga lods, malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino ang inyong papaboran na sa tingin po ninyo ay may malaking chance sa panalo. Dahil detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan niya ba naging dihado, itong magkabilang panig. Na kung saan inanyahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video. At nang sa ganon, makapag-desisyon po kayo sa nais nyong paboran na ito'y maaring pabor sa aking prediction or taliwas. Ngunit ang mahalaga doon mga lods ay ang makapag-desisyon po kayo. Oo. At dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin mo nang alamin ang mga background dito sa magkabilang panig, mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ang ating gagamitin referensya naman doon po sa ating comparison. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumubaybay dito sa ating munting channel, tapos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala pa nung sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin patagalin pa. Alamin na natin ang mga background dito sa magabilang panig at unahin natin sa panig ni Abraham Nova. Bilang isang professional boxer, itong si Nova po ay may impresibong kartada. 23 wins with 16 wins coming by way of knockout, may dalawang talo, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang dalawang pagkatalo, isang bisis ng katikim ito ng knockout. May edad na 30 anyos, height 5 foot and 9 inches, reach 72 inches, orthodox ang kanyang stance, ang count ratio 69.57%. Last fight nitong si Abraham Nova, nakasagupa niya si Usyk Foster, nagsisilbing challenger si Nova sa WBC World Super Featherweight title na hawak-hawak nitong si Usyk Foster, na kung saan po mga lods, natalo sa huling laban nitong si Nova by split decision. So isang close fight pala. Sa karanasan o experience naman itong si Abraham Nova, bukod sa dati siyang world title challenger, siya po ay dating lumalaban sa amateur. Katunayan, may impresibong kartada ito sa amateur fights na umabot po sa 167 wins with 60 wins coming by way of knockout at may 11 talo. At idagdag natin sa kanyang laban po kay Robeisy Ramirez, na kung saan doon po nangyari yan ang kanilang bakbakan noong 2022 sa featherweight division, na kung saan doon nakatikim po ng talo by knockout sa kalimang round itong si Abraham Nova. Yan po ang pinakamalaking experience ni Nova, ang kanyang pagkatalo sa kung anong pagkakataon. Doon natin nakikita na determinadong boksingero, nakabalikwas agad itong si Nova. Hindi lahat po ng boksingero o atleta na makatikim po ng knockout ay makarecover agad or nakarecover. Ang iba mga lods, nakatikim ng brutal na pagka-knockout, hindi na nakarecover, nasunod-sunod ng talo hanggang sa bumagsak ang karir sa boxing at nawi sa pagre-retiro. Pero ibahin natin si Nova dahil nakabalikwas po ito agad at nagsunod-sunod ang kanyang panalo mula sa kanyang comeback fight at naging world title challenger, which is natalo nga siya sa kanyang laban kay Usyk Foster, pero napakadikit naman mga lods. Split decision. Skills sa taglay-taglay nitong si Abraham Nova. Sa pangkalahatan, all-around boxer para sa akin ang kanyang galawan mga lods. Pagka all-around boxer, halos lahat ng galawan mayroon. Perso fighter style, defensive style, counter-punching style, lumalaban sa brulan o tututurwak-bakan. At syempre dahil all-around boxer ito, may kahusayan or may karunungan pagdating po sa teknikala na bakbakan. Na kung saan may kakayahan itong si Nova sa pagpapanatili sa kanyang distansya sa kanyang makakalaban gamit ang footwork, ginagamit ang 4 ng kanto ng ring, jab 1-2 combination, taglay ang hand speed, power, timing at accuracy. Napakasipag, masasabi kong volume puncher din itong si Abraham Nova.
Pagdating po sa depensa, sa pangkalahatan maganda ang depensa ni Abraham Nova. Pero may mga pagkakataon po na nagiging bukas ang kanyang depensa na kung saan naging delikado ito sa mga counter puncher. Oo. Medyo nagbago ang galawan ni Nova matapos makatikim ng talo by knockout sa mga kamay ni Robeisy Ramirez, mga lods. Nagbago. Naging yung kanyang depensa. At masasabi natin nag-improve na tauhan siya doon, mga lods. Pero ganun pa man, may mga butas pa rin sa depensa na kung saan minsan napabayaan ni Nova ang kanyang depensa, lalo na kung nasa opensa po ito. Naging bukas ang kanyang depensa at delikado sa counter. Ngayon sa panig naman itong si Andres Cortes. Bilang sa professional boxer, itong si Cortes naman po ay may impresibong kartada, 21 wins with 12 wins coming by way of knockout, undefeated, walang talo, walang tabla. May edad na 26 anyos, height 5 foot and 7 inches, reach 65 inches, orthodox din ang kanyang stance, knockout ratio 57.14%. Last fight, February 16, 2024, nakasagupan nito si Brian Chevalier. Panalo itong si Andres Cortes by 4th round technical knockout. Karanasan o eksperyensya nitong si Andres Cortes. Bago ito pumasok sa pro boxing, mga lods, dating lumalaban nito sa Olympic o amateur. Katunayan, noong 2013, sumali ito sa US National Championship. Second place po siya. 2014, sumali siya sa US National Youth Championship. Third place po ito. 2015, US National Youth, second place po si Andres Cortes. At noong 2016, National Golden Gloves Championship, third place po itong si Andres Cortes. Pagdating naman sa karanasan nito as a pro boxer, ang pinakamatindi na kalaban nito si Xavier Martinez, Abraham Montoya, si Brian Chevalier at si kabayang Genesis Servania. Noong kapanahon nang naglaban si Andres Cortes at Genesis Servania, lamang po si Servania sa eksperyensya dito sa pro boxing. At sa laban naman niya kay Xavier Martinez, mga lods, close fight po yon. Kaso nga lang, nagkaroon ng bitak sa ilalim ng mata nitong si Martinez, na kung saan, bagamat hindi inayaw ng doktor, pero inayaw ni Robert Garcia. Gawa ng, siyempre nakikita din po ni Robert Garcia na delikado pag lumala. Baka matulad kay Antonio Margarito. Kumbaga nadala po si Robert Garcia sa nangyari po sa kanyang bata noon nung napalaban niya Pacman, na nabasag yung orbital bone at nagkaroon po ng bitak sa mata o din sa ilalim ng mata at sa ibabaw ng mata, na kung saan ininda po yan ni Margarito, na kung saan sanhi ng kanyang pagkasunod-sunod na pagkatalo. Kaya natauhan doon or nangamba doon si Robert Garcia, itinigil ang laban. Oo. Hindi niya hinintay na lumala pa. Ganon ka mapagmahal sa kanyang boksingero si Robert Garcia, mga lods. Ngayon, dadako tayo sa skills ni Andres Cortes. Boxer puncher ito sa pangkalahatan. Defensive style, preservative style, counter punching style, lumalaban sa brulang, tututulog bakan. May pagka-agresibo si Andres Cortes. Bullying puncher din po, taglay ang power, timing at accuracy. Ganon pa man, may footwork din po ito na kayang ipinatili din niya ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban. Ginagamit ang 4 ng kanto ng ring. Pero may mga pabugso-bugso ito na pagsugod, mga lods, na kung saan delikado pag di mo mabantayan. Dahil pagka tinamaan ka dito kay Andres Cortes, may kalalagyan ka. May power din po ang boksingirong ito. Pagdating sa depensa, maraming buta sa depensa si Andres Cortes. Oo, maraming buta sa depensa. Lamang, masasabi kong may kunat o may tibay ang boksingirong ito, di ko pa ito nakikitang nagugroge or natumba sa isang labanan, lalo na dito sa pro boxing. Ngunit, may mga pagkakataon na naaalog siya. So may tibay. Alog, natural yan eh. Kaya ngayon, mga lods, dadako na tayo sa ating comparison. Nga pala, ang paglalabanan po ni Andres Cortes at Abraham Nova
ay ang WBO, NABO Super Featherweight title. So ngayon, nandito na tayo sa ating gagawing comparison at unahin natin sa ranking. Sa ranking dyan po sa 4 major title belts sa Super Featherweight Division ayon po sa boxing scene, rank 14 sa WBC si Andres Cortes, rank 4 si Abraham Nova. Pagdating po sa WBA, IBF, wala ang kanilang mga pangalan. Ngunit sa WBO, rank 2 si Andres Cortes, wala naman ang pangalan ni Abraham Nova. Sa ranking naman, sa lahat ng lumalaban sa Super Featherweight Division, dyan sa bansang Amerika na kung saan umabot po ang kanilang mga boksingero sa bilang na 211. Rank 2, itong si Andres Cortes. Si Abraham Nova naman, mga lods, rank 8. So, lamang sa ranking po si Andres Cortes mula sa boxing scene at dito po sa BoxRec. Na kung saan sa bansang Amerika nga, rank 2 si Andres Cortes, rank 8 si Abraham Nova. So, lamang po sa ranking si Andres Cortes. Ngayon, dadako na tayo sa physical na appearance. Unahin natin sa edad. 26 anyos, itong si Andres Cortes. 30 anyos si Abraham Nova. Ngayon dadako tayo sa height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Pagdating po sa height, mas matangkad po si Abraham Nova ng 2 inches. 5 foot and 7 ang height ni Cortes, 5 foot and 9 inches itong si Abraham Nova. Sa reach, 65 inches ang reach ni Andres Cortes, 72 inches naman ang reach nitong si Nova. So lamang po si Nova ng 7 inches. Malaking bagay po yan sa sungkit-sungkit na suntukan. Parehong orthodox ang dalawang maglalaban. Sa knockout ratio, umabot po ang knockout ratio nitong si Andres Cortes sa 57.14%. Si Abraham Nova naman ay umabot sa 69.57%. Mga loads lamang sa power, si Abraham Nova. Mula sa height, reach, power, lamang po si Abraham Nova. Pero sa power naman po mga loads, may laban po si Andres Cortes which is umabot sa 57.14%, which is kunti lang po ang diferensya. Lamang nandito po tayo sa comparison na kung saan kahit karampot na diferensya, kailangan po ninyong malaman. At nasa ganon, matimbang ninyo kung kanino kayo. So ngayon, para makumpleto, lalim-laliman pa natin. Sa activity fights, parehong aktibo ang dalawang maglalaban. Pareho silang napalaban noong February 16, 2024. Magkaiba nga lamang ang resulta. Panalo si Andres Cortes sa isang impresibong 4th round technical knockout sa laban niya kay Brian Chevalier. Samantala, itong si Abraham Nova as a world title challenger kontra Usyk Foster, talo by split decision. Karanasan o eksperyensya ng maglalaban. So pareho silang may background na dating lumalaban sa amateur. Ngunit sa uri ng kinalaban dito sa pro boxing mga lods, sa tingin ko may kalamangan si Abraham Nova. Ang magiging world title challenger at siyempre ang mapalaban sa dating 2-time Olympic gold medalist na si Robeisy Ramirez. Dagdag pa natin si Jonathan Romero, Adam Lopez, kung saan mga di-calibre boxingero po yan. So, dito, may kalamangan po si Abraham Nova, pero konti lang din po. Kasi ang mga kalaban naman ni Andres Cortes, katulad ni Xavier Martinez, si Brian Chevalier, dagdag natin si Genesis Yerbania, Abraham Montoya, hindi naman ganong napag-iwanan. Siguro kung i-convert natin sa percent, 55% para kay Nova sa kanyang karanasan, 45% para kay Andres Cortes sa kanyang karanasan naman. Pero ganun pa man, dahil dito tayo sa comparison, lamang po si Abraham Nova. Sa skills, all-around boxer kontra boxer puncher. Mga lods, ang all-around boxer, medyo mas nakakalamang doon sa boxer puncher. Bakit? Dahil may kahusayan sa teknikalan ang all-around boxer. Opo. Pero ganun pa man, nakadepende pa rin yan sa diskarte, strategy ng maglalaban. Ang pagka-agresibo ni Andres Cortes o ang kahusayan ni Abraham Nova sa pagpapanatili sa kanyang distansya sa kanyang makakalaban. Although lumalaban ng brulan si Abraham Nova, pero siyempre mga lods, nakadepende pa rin nga ito sa diskarte ng maglalaban. Parehong bulong panser ang maglalaban mga lods. Kaya matinding bakbakan ito. Ngayon, sinong Llamado? Sa ranking po, lamang si Andres Cortes.
Pero dito po sa physical na appearance, maraming ikinalalamang si Abraham Nova. Mula sa height, reach, power, experience, at sa skills. Ngayon, mamili kayo. Yung lamang sa ranking o yung may kalamangan pagdating po sa physical na appearance. Mga Lods, parehong importante yan. Pagka ang isang boksingero na sa ranking, malaking pribilehiyo po yan para sa kinatawan o sa may katawan. Bakit? Pagka nasa world ranking ka at kasama ka sa top ranking, di malayo na ikaw ay magiging contender o challenger sa may hawak po sa titulo. Lalo na dito sa WB o rank to si Andres Cortes. Sino ba ang posible niya makalaban dyan? Kapwa niya. Mexicano na si Emmanuel Lavarrete. Hindi ako nagkamali. Di ba nasa US Andres Cortes kuya Rong Sports? Oo, pero malimit. Dalihin na plug ditong si Andres Cortes ay Mexico. So ito ay citizen sa bansang Amerika, si Andres Cortes. So ngayon, paano ba natin to anuhin? Parehong importante yan eh. Importante ang physical appearance, importante din po ang nasa ranking. 50-50. Oo, 50-50. So, ibig sabihin, pag 50-50, kahit sino dito pwedeng manalo sa laban. Parehong may malaking chance sa panalo. Nakarepindit ito sa kanilang gagawing performance, sa kanilang gagawing diskarte sa aktual na labanan. O dahil 50-50. Kung piliin mo si Abraham Nova, siya po ang may kalamangan pagdating po sa physical na appearance. Kung piliin mo naman ang ranking, alamang po sa Andres Cortes. Pero wag niyong isipin na wala sa ranking si Abraham Nova. Siyempre naman nandyan sa ranking. Rank 4 ito sa WBC. Diyan po sa Super Featherweight Division. At minsan na siyang naging World Title Challenger kontra kay Oshike Foster. Opo. Kaya nasa inyo po kung sino ang pipiliin ninyo. Ngayon, dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Mahirap pumili Kasi ito sa Andres Cortes mga Lods. Kaya nahirapan ako pumili. Nandun siya sa ranking. Pero sa physical appearance, maraming kalamangan si Abraham Nova. Pero sa pag-agresibo at kunat nitong si Andres Cortes, delikado din si Nova kasi dito sa totoo lang. Once na mapadikit itong si Nova kay Andres Cortes, once na madala ni Andres Cortes sa kanya pag-agresibo si Abraham Nova, delikadong ma-knockout si Nova at delikadong matalo din sa puntusan. Pero kung may panatili naman ni Nova ang kanyang distansya, delikadong madali niya si Andres Cortes sa mga kakulangan sa depensa. Pwede niya may knockout din yan. Pwede rin talon niya sa pamamagitan po ng puntusan. Kaya matindi. Mahirap pumili sa totoo lang. Nahirapan ako rito. Matinding labanan kasi ito mga Lods. Okay, dahil yun ang content natin, prediction. Pipili talaga ako ng isa dito. Official prediction ko po, Abraham Nova by unanimous decision or split decision. Kuya Dong Sports, di ba napakataas na knockout ratio ni Abraham Nova? Oo, pero hindi ko kasi nakita ang kahinaan ng Cortes mga Lods na kung saan posibleng kakayanin ang mga power punches na pakawalan itong si Nova. Ganun pa man, hindi lingid sa ating kalaman na kabilang sa power puncher itong si Abraham Nova, which is 69.57% ang kanyang knockout ratio. May posibilidad na makakakuha ito ng panalo by knockout. Yan kung masamantala niya ang mga kakulangan sa depensa nitong si Andres Cortes. At yan kung makapuro ito kay Andres Cortes mga Lods. Na kung saan sa panig naman ni Andres Cortes, diyan masusubok ang kanyang kunat tibay. Oo, sa mga pakawalang suntok nitong si Abraham Nova. Dahil sa 50-50 sa ating comparison,
Sa panig ni Andres Cortes, gamit ang kanyang pag-agresibo, volume puncher with power, once na magawa niyang ma-corner itong si Nova, yun, may chance ang manalo si Andres Cortes by knockout. Posible niya mapuruhan din itong si Abraham Nova. At dahil sa consistent ang kalawan ng Andres Cortes, posible din niya madali si Nova sa later rounds by knockout. Na kung saan posibleng mapagtamaan ng mga solido itong si Abraham Nova, mga lord, sanhin ang kanyang pagka-technical knockout ito sa laban. Agresibo, volume puncher with power si Andres Cortes. At posible din, or di rin siya gulat-gulat na manalo si Andres Cortes sa puntusan. Posible niyang madala si Nova sa kanyang pagka-agresibo with power, volume punching, na kung saan pwede mangingibabaw din ang pag-agresibo nitong si Andres Cortes sa laban na ito, na kung saan doon malulugi, matatalo si Abraham Nova sa pagdating po ng puntusan. Kaya sa madaling salita, hindi po gulat-gulat na manalo si Andres Cortes dito sa naturang bakbakan. Pero malaki po itong pagsubok sa panig ni Andres Cortes, na kung saan for the first time siya mapapalaban sa katulad kadelikadong opponent kagaya ni Abraham Nova. Oo, for the first time ito para sa kanya, mga lods. Kaya mga lods, dito sa labanan na ito, dito masusubok ang kakayahan ni Andres Cortes. Kasi hindi po talaga basta-bastang katunggali si Abraham Nova. Na kay Nova po ang mga kalamangan, lalo na sa physical na appearance. Siyempre, dahil doon sa ranking lamang po si Andres Cortes. Kaya malaking pagsubok ito kay Andres Cortes, mga lords. Kung paano niya maresolba ang height, reach, advantage, power, skills nitong si Abraham Nova. Pero tandaan natin na itong si Abraham Nova, tinalo ni Robeisy Ramirez sa featherweight division. Height ni Robeisy Ramirez, 5 foot and 6 inches. Si Abraham Nova, 5 foot and 9. Napagsusulidan si Nova sa mga lods ng laban nila na yon. At yun nga, na knockout si Nova sa ikalimang round. Pero hindi na naulit yun eh. Maraming matitindi na kalaban si Nova na kung saan napagtagumpayan, na biglang na si Nova doon eh, nag-improve yung lahat ng kanyang kakulangan, pinunuanan niya. Tapos dito naman sa laban kay Osiki Foster, tandaan natin, split decision. It means may isang huradong pumabor kay Abraham Nova. Muntikan si Osiki Foster sa kanilang bakbakan. At sa laban nila na yun, mga lods, lumaban si Nova sa teknikalan. Oo. Kaya mga lods, tandaan natin, di malayo na inadapt din ni Nova ang sweet science of boxing dito sa kanyang laban kay Andres Cortes. Dahil si Andres Cortes, malimit na nakalaban ni Andres Cortes, kapwa niya, boxer puncher. Unlike dito kay Abraham Nova, na may nakalaban siyang boxer puncher, may nakalaban siyang technical fighter. So, yung karanasan, kumbaga. Kaya malaking pagsubok sa panig ni Andres Cortes. Pero ganun pa man, di ako magugulat na manalo si Andres Cortes dito, mga lods. Kasi pwede niyang mamain si Nova dito sa labanan na ito. Tatamaan ako, tatamaan ka rin. Logi ka, malakas ako, ganyan. Pero sa knockout ratio lamang po si Nova. Wow. 69% ang kanya knockout ratio. 57% ang knockout ratio naman ni Cortes. Pero ganun pa man, yun nga, mga lods, yung knockout ratio ng magkabilang panig, hindi po magkakalayo. Yung 57% knockout ratio, consider yan power puncher. Oo. Kaya mapapalaban si Abraham Nova. Alam niyo, sa totoo lang, mas gusto ko ang moves o galawan ni Andres Cortes. Bakit? Hindi ka antukin. Ma-action to eh. Si Abraham Nova kasi, mga lods, may mga galawan din dito na medyo boring. May ganun siya na galawan. Kaya dito sa panig ni Andres Cortes, matinding pagsubok para sa kanya ito. Hindi kasi bastang kalaban si Abraham Nova. Hanggang dito na lamang ito, Madong Sports PH. Maraming salamat po.